Mga estudyante, masama ang loob ni Placido Penitente habang papalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas. Ayaw na niyang mag-aral. Isang palaisipan sa taga-Tanawan ang pagkawala sa hilig sa pag-aaral ni Placido. Gayong nakapag-ayos dahil mayaman, magaling sa Latin, pinakamatalino sa Tanawan, kaya nga sa palagay ng pari ay isang filibustero. Hindi rin siya naniniwala sa pari at may pagputya sa tandang basyo. Wala namang bisyo at nobya, bakit umaayos sa pagpasok sa klase? Ang sumapit pala ay ang kasama niyang si Juanito Pelaez, ang mapaglangia at paborito ng mga guro. Walang katulad sa kasamaan at kalikutan. May tinging mapanukso at ngiting mapagbiro. Anak ng isang mistisong Kastila, mayamang mangangalakal na isa sa mga arabal o gawing ilabas. Nang amaasa sa katalinuhan ng binata, may ugaling mapagbiro ng masama sa lahat at pagkatapos ay magtatago sa likuran ng mga kasama at may katangi-tangi siyang kakubaan na lumalaki kailan may panunuksong ginagawa. Penitente, kumusta ka na, Penitente? Ganon, ikaw. Sukat ba na mga anyahin ako ng kurang sa tiyani, na sa kanyang hayan ako magpahinga, na paroon ako. Kaibigan, kilala mo ba si Padre Camora? Siya'y isang kurang magpagmamanhin, mabuting kaibigan, matapat. Bumulong ng ilang salita sa tainga ni Placido at pagkatapos ay tumawa. At sa dahilang nagpakita ng pagkakamangha si Placido ay idinagdag pa. Maisusumpa ko sa iyo at walang hindi mangyayari sapagkat sa pamamagitan ng isang utos ng pamahalaan ay maaaring pawin ang ama, asawa o kapatid. At tapos ang salitaan, gayon nurunan, ay nagtampo kami ng isang babaeng mangmang, kasintahan ni Basilio. Napakaulol yung Basilio. Niligaw ang hindi marunong ng isang wikang Kastila. Walang yaman at naging alila pang masungit. Pero maganda. Isang gabi hinambalos ni Padre Camora ang dalawang bagong taong naghana kanya at salamat na lamang at hindi siya namatay. Ngunit gayunman ay masungit pa rin ang babae, pero susuko rin siya sa gaya ng iba. Teka pala, ano ang inuulat kahapon ng profesor? Kahapon ay walang klase. Oo, at kumakalawa. Huwebes nun, no? Siya nga pala ang tanga ko. Alam mo, Placido, na nagiging tanga na ako. At noong Miyerkules. Noong Merkules, hintay ka. Noong Merkules ay umambon. Mainam. At noong Martes, Noong Martes ay pista ng profesor at hinandugan namin ng isang banda, kumpol ng mga bulakdak at ilan pang handog. putris, nakalimutan ko nga pala. Napakatanga ko. Ewan ko, ngunit ibinigay sa kanya ang talaan ng mga magawa ng pista. Putris, at noong Lunes, ano ang nangyari? Sa dahilang siyang unang araw ng pasukan ay hinasa ang talaan ng mga pangalan at itinakda ang leksyon ang tungkol sa mga salamin. Tingnan mo, mula rito hanggang doon, isa sa ulo, walang labis, walang kulang. Lalaktawan ang kaputol na ito at ito ang susunod. Alala ko pala, alam mo bang ako ang nagtungkol ng mangolekta ng ambagan? Anong ambagan? Sa monumento. Anong sa monumento? Alin pa ang para kay Padre Baltasar? Hindi mo ba nalalaman? At sino ba ang Padring Baltazar na yan? Ka nang magtanong, magambag ka na lang. Malapit na si Placido sa paaralan. Napansin din niya si Sagani na nakikipagtalo tungkol sa alin. Gayon din si Tadeo, ang mga mag-aaral sa tuwing ay nagtatanong kung may pasok at kung mayroon ay aalis o magdadahilang may sakit. Ngunit nakapapasa naman sa klase. Namutla si Sagani nang makita ang kanyang katipan na si Paulita
Nakasama ni Doña Victorina habang napasunod naman si Tadeo kay Paulita sa simbahan. Papasok na lamang si Placido nang may tumawag sa kanya. Pinitente, lagdaan mo nito. Ano yan? Huwag mo na intindihin pa, basta lumagda ka na. Patawarin mo ako kaibigan, ngunit hindi ako lalagda hanggat hindi ko naintindihan yan. Tungkol ito sa pagtuto sa kahilingan nila makaray katag-iba pa tungkol sa pagkakaroon ng akademya sa wikang kasusula. Sige kaibigan, mamaya na. Nagsisimula na ang ating klase. Ngunit hindi naman nag-check ng tala ang inyong profesor. Nag-check siya minsan, mamaya na at ayaw kong kalabanin si Makaray. Ngunit hindi ito pagsalungat kay Makaraig. Mauuna na ako at binabasa ng talaan. Hindi lumagda si Placido sapagkat wala siyang panahon basahin ito at naalala ang